Sa Bergham pa po, sir. Sa Burnham, Opo. Burnham Park. Si Kerwin ang unang dumating. Opo. At ikaw, ano ko? Parang alos hindi naman magkatagal na ano, sir. Nandun lang kami sa gilid-gilid lang din. Nung nakita na namin siya, salubong na kaming dalawa. Nagsalubong kayong dalawa. Opo. At ano reaksyon nyo? Magkakilala na kayo by that time. Sabi ko, okay na yung ano mo, yung healing mo kay ma'am. Nandito na siya, pwede mo na siyang kausapin. Okay na. Sabi ko gano'n sa kanya. Kaya ano nangyari? Dinala mo ba siya kay ma'am nung pagdating niya sa Baguio? Yes, sir. Ikaw ang nagdala kay ma'am. Opo. Hindi kilala ni ma'am si Kerwin? Hindi po, basta sinabi ko, ma'am, siya po si Kerwin. Bakit mo kailangan ipakilala si Kerwin kung Kasi gusto niya makilala ni ma'am si Kerwin. Ay, si Kerwin si ma'am eh. Kaya ibig mong sabihin nung mga panahon na nag-uutos sa'yo, si Secretary de Lima na kukunin mo, may kukunin ka kay Kerwin, hindi kilala ni Secretary de Lima si Kerwin? Kilala niya, sir, dahil siya po ang nag-uutos sa akin eh. Pero hindi niya kilala sa muka si Kerwin? Textmate sila? Ay, hindi ko po alam. Yun ang hindi ko po alam, sir. Well, nung pinakilala mo, nung ikaw ang nagpakilala kay Kerwin, kay Secretary de Lima, hindi ka pa nagtaka na bakit hindi magkakilala tong dalawang to samantalang siya ang nag-uutos sa'yo na kunin mo ang pera kay Kerwin? May pagkakalang pagtataka rin po, sir, ako. Nagtaka ka rin? Opo, sir. Sino kumuha ng picture? Dahil isa sa mga sinasabi ni Kerwin na meron pa daw silang picture ni Secretary de Lima. Hindi ko na po alam, sir, kung sino sa mga security ni ma'am na kumuha kasi umalis po ako. Okay. Well, Mr. Chairman, alam niyo, kanina pa ako nakikinig dito eh. Kalahati nitong mga sinasabi niya, hindi talaga ako naniniwala. Now recognized. Thank you very much, Mr. Chairman. Ronnie, kanina nabanggit mo no, na 5 beses kayo nagkita ni Kerwin. Yes, sir. Pero nagbibigay ng pera ang laman dahil sinalat mo. Opo, Sabi sir. mo. Okay. So, palagay mo kaya, bakit nagbibigay si Kerwin ng pera kay Secretary? Hindi ko po alam, sir, kasi ako inuutosan lang po na kumuha. Correct, pero sabi mo kanina, wala kang ibang kinukuhanan ng pera kung hindi doon lang kay Kerwin inutusan ka. Hindi naman po sinasabi, sir, ni ma'am kung bakit ako kumukuha doon. Hindi, pero walang ibang nagpapadala sa'yo na inutusan ni Senator De Lima. Wala siyang inuutusan na iba kung hindi itong Kerwin lang. Yes, para sir. may kukunin ka. Yes, so, hindi sir. ka kaya nagtaka na kaiba-iba? Nagtataka na rin po. Ngayon, alam mo na siguro alam mo na nai-involve sa droga si Senator De Lima. Tapos napanood mo kahapon si Kerwin na siya pala drug lord, sabi mo kanina, di ba? May pumapasok ba sa isip mo ngayon na yung pinadalang pera na sinalat mo, baka tungkol sa drugs yun? Pumasok din po sa isip ko yun, Ngayon, sir. pumapasok sa isip Pumapasok mo. sa isip ko po yun, sir. Dahil naakusa na, nababasa mo sa dyaryo, napapanood mo, nalaman mo si Kerwin na siya drug lord pala, dahil Yes, sir. kahapon. Opo. So ngayon, naliliwanagan ka na. Opo, sir. Pero ang nasa unang isip ko talaga, baka ito yung sinasabi niyang engineer. Kaya nga, hindi, ibig sabihin, nung una, siguro hindi mo Yun ang- alam. opo, Pero opo. ngayon, naliliwanagan ka na dahil napanood mo sa TV si Kerwin na siya pala ay drug lord, na sinabi rin niya, nagdadala siya ng pera kay Senator Laila. At ngayon, alam mo na akusahan si Senator Laila na allegedly nagproproteksyon ang drug lord. So, medyo naliliwanagan ka na ba ngayon na yung dinadala ni Kerwin siguro parte ng drug money yun? Parang gano'n na po ang pagkakaintindi ko ngayon, sir. Ganun ang pagkakaintindi mo. Ngayon dun sa 5th meeting, yung sa Burnham Park,
sabi mo sa TV at sa kanina, napanood kita sa TV na hindi magkakilala si Senator De Lima at si Kerwin. Tama ba yun? Wala po akong sinabing ganun, sir. Na hindi sila magkakilala. Hindi, di ba tinanong si ni Kerwin paano kanya makikilala? Basta lapitan mo lang, sabi niya. Sabi mo sa kanya. Lapitan mo lang si Senator De Lima dahil gusto magpalitrato. Ay, si Kerwin po, sir. Hindi. Sa Baguio? Opo, sir. Kasi hindi sila magkakilala. Malamang magkakilala na rin po sila, sir. Bakit Kasi- nag-aalala si Kerwin? Sabi mo na baka hindi makilala. Tapos tinanong pa, pag ganun pa, di ba? Sabi mo ang gabi sa TV Opo, sir. para makilala siya. Sabi ko nga, sir, ito na yung si ma'am. Pwede ka na, yung sabi ko lang po doon, hindi to na si ma'am. Pwede mo na siyang lapitan. Pwede mo nang lapitan. Yes, sir. Oo. Kaya lumapit sila. Pero nag-aalangan siya lumapit, di ba? Parang nag-aalangan din po, sir. Baka hindi siya makilala. Baka hindi siya makilala. So, hindi ka kaya nagtataka? May I ask some silence? Silence. Silence. Maingay. Hindi ka kaya nagtataka, Silence please. Hindi magkaintindihan na tayo, no? hindi ka kaya nagtataka, Ronnie, na nagpapadala ng milyon-milyon na pera si Kerwin kay Senator De Lima, pero naalangan siyang lumapit. Hindi ka nagtaka? Hindi naman po, sir. Kasi parang siguro magkakilala itong mga to. Bakit sila nagkagaganyan? Sabi ko ganyan sa isip ko, sir. So, papunta sa sabi mo kanina, hindi ko kasi maintindihan yung intensity 1 at saka intensity 5. Sabi mo, medyo makuha kanina eh. Pakipaliwanag mo nga yung intensity 1. Parang ano lang yun, sir. Parang ginawa ko lang ano yun. Tungkol dun po sa pagmamahalan. Pagmamahalan ninyo. Opo. Ano yung intensity 5? Yun yung pinakamalakas namin pagmamahalan, sir. Yung intensity 1? Parang humina na po. So, nung nasa intensity 5 kayo ni Senator De Lima, nai-impluwensya mo siya sa mga desisyon niya. Tulad ng isa sa desisyon niya, yung paglagay niya kay Ragos na director, na acting director. Yes, sir. Meron pa ba mga iba na na-impluwensyahan ka aside from yung mga nabanggit mo kanina? Wala na po. Silang dalawa lang po ang lumapit sa akin na magpatulong. Si Sir Ragos at si Sir Bukayo. Sa New Bilibid Prisons, Wala pa hindi po. mo ba, hindi pa ako tapos. Okay. Sorry po, sir. Hindi mo ba na-impluwensyahan mga direktor sa Bureau of Prison tungkol sa paglipat ng mga bilanggo doon na pwedeng, siyempre madaming gusto magpalipat, ang pwede lang maglipat si Secretary De Lima noon. Wala bang lumalapit sa iyo noon para mailipat sila? Wala naman po, sir. Wala lumapit sa So, akin. ibig na- mong sabihin, sa New Bilibid Prisons, wala kang ka-impluensya doon. Parang ganun na po, sir. Kasi wala pong lumapit sa akin na magpatulong para Pero ang magpalipat. tawag nila sa'yo, boss. Yes, sir. Yung mga security lang po namin. Mga security. Pero yung superintendent doon sa New Bilibid Prisons, hindi ka kakilala. Yung iba lang, sir. Yung nakakakilala lang sa akin. Yung mga gwardiya, hindi ka kakilala. Bibihira po ang nakakakilala sa akin doon, sir. So wala kang natulungan na preso. Natulungan, no? Hindi naman sa masamang paraan. Kunyari, magandang paraan na lumapit sa'yo dahil alam nilang malapit ka kay Secretary De Lima, alam nilang nagdadrive ka sa kanya. Natural yun lalapitan ka nila. Walang lumapit sa'yo. Meron po, sir. Kaso Sino? hindi. Yung kamag-anak ko rin, sir. Kaso hindi natuloy na natulungan ni ma'am. Sabi mo kanina, binanggit mo yung mga tao dito na hindi mo kakilala doon sa affidavit mo. Napansin ko, sabi mo, Jonel Sanchez, kilala mo, Rodolfo Magleo, Alberto Agras Dorano, hindi mo kakilala sila. Pero Yes, sir. meron kang nabanggit dito, meron kang hindi nabanggit na hindi mo kakilala. Tatanungin kita ngayon, bakit di mo binanggit
na hindi mo kakilala si JB Sebastian? Hindi ko po kilala kasi, Eh sir. bakit di mo binanggit dito? Yung mga iba binanggit mo na hindi mo kakilala. Sinabi mo dito, hindi ko po kilala si Rodolfo Magleo, hindi ko kilala si Adalberto Asenas Durano, si Ovencio Ablen at Hindi si naman Renato gusto Diaz. nagtanong. Hindi ko sila kilala. Hindi Bakit pa, di- hindi pa kasi naitanong sa akin yan, sir, si JP kanina. Sinong hindi nakagtanong sa'yo? Yung mga sinaunang Ay yung abogado. So may I know from the lawyer, Mr. Chairman, why you did that? Because Mr. J.B. Sebastian is a center of this investigation. And you did not bother to ask your client. When we examined the affidavit of J.B. Sebastian, he was not pointing to Mr. Dayan. Are you sure? You better read it again because in the affidavit, in the testimony and the affidavit of Mr. Sebastian, he said that he went upstairs to the office at tinapitan niya si Secretary De Lima, Ma'am, wala ho si Ronnie Dayan doon sa baba. Kanino ko iiwan tong pera? At sabi ni Secretary De Lima, iiwan mo dyan sa sopa. You did not That's read why, it? there was no meeting or whatever that he gave money to Mr. Dayan. So there was nothing to confront Mr. Dayan with. Well, anyway. So, Ronnie, anong sabi mo kanina, all throughout pinapansin kita ang address mo kay Secretary De Lima, ma'am. Opo, ma'am. All throughout, kahit na may relasyon na kayo, ma'am. Pag dalawa lang po kami, Ano? sa bahay na po, sir, love na ang tawagan namin. Oh, love na. I see. Kasi nagtataka ako, parang hindi na totoo na may relasyon kayo kung ma'am ang tawag mo pa rin sa kanya. Parang hindi na totoo yung sinasabi mo. Pero ngayon, naniniwala na ako na totoo na may relasyon kayo. Kanina kasi pinapansin ko, parang hindi ka panipaniwala na may relasyon kayo dahil ma'am ka ng ma'am eh. Huling tanong ko sa iyo, JB. Nung sabi mo 2 buwan lang, no? 2 buwan lang nung mag-apply ka na driver tapos na-inlove ka, na-inlove na rin siya sa'yo after 2 months. Hindi ka ba nailang na lumigaw sa isang abogada samantalang ikaw ay parang empleyado lang niya? Oo. Kumbaga sa ako, sir, is pobreng alalay lang. Ano? Ang tawag ko po sa sarili ko, PE, yung pag ibang tao ang nagbibigay ng kahalaga meaning nun, pobreng alalay daw. Pobreng alalay. Opo. So, nung pumasok na si Warren Cristobal, ano naman nahalata mo? Parang nawalan na ako ng, sir, amor. Siya na may impluensya. Silos talaga. Siya na may impluensya, yung Warren Cristobal na. Yes, sir. Ha? So, hanggang nung umalis ka, hanggang nung eleksyon, si Warren Cristobal na ang Close in, opo, sir. Yun na ang kaibigan ni Ma'am. Secretary De Lima. Opo. May I ask from the Secretary of Justice if he is still around? Yes, Yes, Mr. my Chair. last question, Mr. Chairman. With what we heard today, Sir Secretary of Justice, especially in the 2 things. First is the thing that was brought out by Majority Floor Leader Fariñas with regards to the text of Secretary De Lima to Ronnie Dayan. Is there a probable cause now for obstruction of justice, and is it your jurisdiction? Secretary, before you answer, we would just like to excuse Ronnie Dayan to take a pee. So please escort him to the comfort room. So, okay, please continue. Because it's very clear in the text. Yes, Mr. Chair. If it's true, what the center did in texting Not to the appear. daughter of Ronnie Dayan not to appear is already an obstruction of justice. So, will we be expecting any action